Mapagpalang araw, kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, ang salita ng Diyos ay ating pong bibigyan pansin o yung nakasulat sa Biblia. Poemen, ang Biblia ng mga pastor. Opo, siyang ating gagamitin. Itong mga pastor dito po, nag-approve nito ay 13 simbahan. Mga pastor, leader ng kanila simbahan. Ano po? Ibig sabihin, itong 13 grupo ay nakalagay ang pangalan nila at nakalagay ang simbahan nila. Kaya ang Bible na ito, poemen, ang Biblia ng mga pastor. Mga pastor. Ibig sabihin, marami. More than 2. More than 1 pala. Mga marami. 13 po sila. Aprobado nila ito dahil nandito ang kanilang mga pangalan at simbahan. Hindi ako pastor. Binili ko ito kasi nga meron ko nakitang ganitong Biblia nung araw. Kaya ganitong inanap ko. Pilit akong naganap at bumili. Ang purpose, para magkaroon ako ng kopya. Kasi wala akong maingan. Maganda kasi ito, mayroong mga sa dulo, yung mga paghahandog, mga prayer, mga halimbawa ito tungkol sa burol, libing. Merong mga ganyan siya, o anibersaryo ng kasal, kaharawan, o banal na hapunan, bautismo sa tubig, paghahandog ng tirahan, o pagtatalaga sa mga lider ng iglesia. Kaya ko po binili to. Sabi nga sa akin nung nagtitinda, kung saan ko binili to, merong ngang mga ganon sa last portion nito sa likod. Kaya, halimbawa, meron magsabi sa akin, magandog siya ng bahay, magandog siya ng tindahan. Yun ang ginagamit ko, yung nasa likod, pag-ahandog. Tungkol sa bahay o tindahan. Ano po? At least hindi na ako masyadong mahirapan. Meron na siyang idea. Kumbaga susundin ko na lang, babasahin ko na lang at saka ko na lang dadagdagan kung kailangan. Po, yan. Kaya maganda. Sabihin, 13 mga pastor at sumasang-ayon kasi nandyan ang kanilang mga pangalan. Bago tayo po papalaot sa ating tema, ang ating paksa tungkol sa pag-aaralan natin, yung tungkol po sa salita ng Diyos, tayo muna ay lalapit sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Kasi po, sadyang kailangan manalangin tayo. Bakit? Salita ng Diyos ang ating topic. Kailangan with the guidance of the Holy Spirit came from God. Para tayo po ay magabayan, maturuan, at higit sa lahat, mapakain ng spiritual food. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, kami po dumudulog sa luklukan ng iyong biyaya. Nasamahan kami sa aming pag-aaral ng iyong ebanghelyo sa pamamagitan ng poemen, ang Biblia ng mga pastor.
teach us, enlighten us. Yung mga nakikinig, nanonood dito, upang sa ganon, lahat kami makinabang sa aming pagkaing espiritual. Salamat po, aming Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Magbuhat po ng panahon ni Duterte. Siyang nagtayo ng mga pogo. Ginawa niyang legal ang pogo. Samantalang ang mga pogo po, sa ibang bansa, illegal sila. Hindi sila pwedeng mag-operate. Hindi sila pwedeng mag-operate. Mostly Chinese. Kaya nung araw po, kung nahalala ninyo yung mga balita, panahon ni Duterte ito, sa Bureau of Immigration, yung mga inchik na pumapasok doon, nung naalala niyo yung pastillas, yung taga-Caloocan po, Caloocan yung babae na yun, ano? Si Pastillas, naging artista siya sa pamamagitan ng Showtime ni sa Channel 2. Naging guest doon si Pastillas at sumikat siya. At yung mga, doon po yung pinangalanan nilang Pastillas. Kasi po, yung Pastillas, niro-roll nila. Nakakita na ba kayo nagro-roll ng, yung mga balot ng Pastillas, halimbawa yan balot, niro-roll nilang ganon. Yan. Pagkatapos gaganunin sa dulo. Kaya pag bibili kang pastillas, naka-roll sila dito sa dulo ng papel di hapon kung tawagin. Ayan. Kasi po, nung araw sa immigration, kapag papasok yung mga hinchik, yung pera naka-roll. Naka-roll. Bawat hinchik, 10,000. Yan. Para magkaroon kayo ng idea. Maraming Chinese ang pumasok dito sa panahon ni Duterte administration. Alam nyo naman siguro si Duterte kung paano niya pinagkanulo ang Pilipinas sa China kay Xi Jinping. Ang katwiran niya, di natin kaya makipaggera, gawin natin kaibigan. Wala namang problema kung gusto mong gawing kaibigan si Jinping. Pero, sabi ng Miron, yung mga criminal sa China, pinasok dito sa pamamagitan ng pulburon. 10,000 bawat isa. Ginawang legal ang pogo to earn tax. Kasi baho ng Pilipinas, nagkataon sa panahon pa ni Duterte, nagka-pandemya COVID-19. So walang magawa. Dinidepensa niya yan. Actually, gusto na nilang ipasara yung mga pogo nung araw. Sinasabi niya, nagbabayad sila ng buwis. Kailangan natin yan. Walang pera ang gobyerno. Walang pang-ayuda. Yan, doon nausap po yung ayuda. Kaya yung mga Pilipino, nagmukha silang mga hayuda. Sabi ng mga Miron sa kalsada, kailan na susunod na ayuda? Pag hindi nabigyan ng ayuda, nagagalit sa mga chairman. Sabi ko nga, dapat yung tagalista sa barangay, yung tagalista, regaluhan niyo ninyo. Kahit ano lang regalo. Para sa ganon, kada may listang ayuda, nandun ka. Nandun ka. Kasi sabi ng iba, palakasan eh. Kaya nasabi ko yan, magregalo kayo, regaluhan ninyo yung tagalista para landon yung inyong pangalan. So maraming umiyak dyan sa ayuda. Merong wala. Ano po? Yan. Ako naman, pinalad ako magkaroon. Tuwing merong bigayan ng ayuda, hindi naman po ako nawawala. Kaya biyaya ng Diyos sa akin na ako'y
nakakatanggap. Siyempre, katwiran ko, isa lang. Bata pa lang ako, at the age of 20, nag-employed na po ako sa private company. Ay, dumigay ko kasi nanangalian ako eh. Eh, siyempre, nagsasalita ka, yung angin, pumapasok. Kaya dumidigay ako. Ang dinigay ko, yung aking kinain ng tanghalian. Masarap naman po yung binigay ng Diyos na tanghalian na tilapia, na sarsyadong tilapia. Maraming gulay. No? Kaya masarap. Ang nagluto si Sister Bibi. Ano po, oh. Gusto niyo bang makita? Huwag na. Nasa tiyan ko na eh. Okay, balik tayo kay Pogo. So, sa madalit salita, nagpatuloy ang mga Pogo. Sa panahon naman ni Marcos BBM, ngayon po lumitaw ang kahayupan ng Pogo. Alam niyo po, ganito lang ang aking analisa. Palagay ko noong panahon ni Duterte, meron ng kademonyoan dyan sa Pogo. Nagkataon lang. Kontrolado ni Duterte, siyempre, siyang presidente. Kahit anong nangyayari, walang sumingaw. Ewan ko kung meron kayong naamoy. Pero ngayon, nangamoy ng gusto. Yung kahayupan nila, ngayon po, nagsingawan. Sumingaw na sumingaw. Ayan. Read dito, read doho ng mga pulis. Huli dito, huli ng mga inchik. Yung mga inchik na bata ni Duterte, ayan, isa-isa na silang nalalambat. Ako po, wala na akong trabaho. Senior na ako. At the age of 63, ayaw ko nang magtrabaho. Naalala ko nung araw, at the age of 60, nagpunta ako sa Pag-ibig. Sabi ko sa Pag-ibig, kukunin ko na yung pera ko. Kasi sa private sector po ako nag-employed. Hindi ako nagtrabaho sa gobyerno. Bayad dito, bayad doon. Konti na lang natitira sa sweldo. Kung ano-ano mga sinisingil ng gobyerno. Ano po? Kaya kung minsan, pagdating pa ng isang taon, magpapahal ka ng ITR sa BIR. Na pag-uusapan namin magkakasama sa trabaho, nagtitingi na kami, nakamagkano ka sa kinita sa loob ng isang taon. Ang sabi namin, saan mo nadala yung pera? Ganon ang mga tanungan namin. Ang sagot naman ng isa, di natural sa kubeta. Kung mamalasing ka, pagdating ng filing ng Marso, may hutang ka pa. Binabayaran mo na monthly ang tax ng iyong sweldo. Ultimo komisyon mo. Ako, yung komisyon ko po, ultimo 5. Nakarecord eh. Binabayaran ko po ng tax. Kaya pagdating ng isang taon, kumisan ako pa po yung may utang. Ang sabi ko, nagbabayad na ako ng buwan-buwan ng aking buwis. Bakit pagdating ng isang taon, may utang pa ako? Bayad ng bayad. Kaya, noon ang sabi nila, yung ayuda, kaya katwiran ko tungkol sa ayuda, dapat lang ako makinabang sa ayuda kasi nga, 20 anyos pa lang ako, nagbabayad na ako ng buwis sa gobyerno. Kumbaga, sa pagunlad ng gobyerno, kasama ko. Dahil binabayaran ko ng tax ng aking sweldo. Yung iba hindi nga nagbabayad ng tax, wala kang binabayad ng tax. Ni Ising Condoling hindi nagbayad. Pagdating sa ayuda, nakikipag-away pa. Naalala niyo po ba yung nung magkaroon ng ayudahan, 8,000? Ang sabi ng gobyerno, yung may trabaho, pagbibigyan. Yung walang trabaho, bibigyan. Anong sabi ng mga nagtatrabaho? Bakit ganon? Kami nagtatrabaho, kami nagbabayad ng bis pagkatapos, ayaw nyo kaming bigyan ng 8,000. Naalala nyo yung 8,000? Ang daming umiyak nun. Away! Nagkikipag-away sa barangay.
Buti na lang hindi ako nakipag-away. At Timano, nakatala ako. Kasi kung hindi ako nakatala, baka isa rin ako sa magkikipag-away. Sipin mo, at the age of 20, nag-employed na po ako. Nagbabayad ako ng buwis. Kaya may karapatan ako sa tulong ng gobyerno. Apo, may karapatan ako. Kaya doon sa pagtungtong ko ng senior, naalala ko yung sa pag-ibig, balikan natin. Sabi doon sa pag-ibig, tay, ayaw mo na bang magtrabaho? Sabi ko, sawa na ako. Gusto mo magtrabaho pa ako? Alam niyo po, 20 years old ako, nag-employed na ako. Nung wini-withdraw ko na, ayaw ko ba daw magtrabaho? Sabi sa pag-ibig office. Ibig sabihin, meron pa kasi akong 5 taon. Kasi private no? Sabi ko, sawa na ako. Kukunin ko na lang yung pera ko. So, madalit salita, na-withdraw ko naman po. Hindi naman nila pinagkahit kasi nga, ang option kasi doon, pag at the age of 60, kung ayaw mo na, pwede mong kunin. Pero kung ayaw mo, kailangan to reach 65. Private sector po yun eh. Pero sabi ko, ayaw ko na. Kunin ko na kako. Binigay naman po, ano? Kaya ganon. Ayun. At the age of 60, yung tungkol sa social pension naman, dumaan ako ng hirap dyan. Sa mismong opisina ng DSWD, pinagtabuyan po ako, kasama ko ang misis ko. Pinagtabuyan kaming dalawa. Dito po sa malapit sa Malacanang. Sige, uwi na kayo. Sa barangay ninyo gawin yan. Sa barangay gagawin, yung barangay wala mang pakialam. Yung presidente na senior, wala din pakialam. Tapos sasabihin sa barangay namin gawin. Sabi pa nila, senior kayo, dapat hindi kayo lumalabas. Baka kayo ma-COVID. Sabi ko naman, wala naman naglalakad sa amin eh. Kaya pa naman namin. Masakit po ang aking pakiramdam. Pero tiniis ko yung kaibigan. Pinagtabuyan kami. Dala ko yung mga papel. Hindi nila tinanggap. As in, para kami mga pulubi. So, nag-attempt na naman po ako. Ako na lang. Second time around. Ganon din po ang ginawa sa akin. Nung nagtaboy. Tinataboy na naman ako. Inano ko na siya, diniskusyon ko siya. Hindi na ako pumayag na itaboy niya ako. Sabi ko, matagal akong taxpayer, kaya pagtatabuyan mo ko. Sabi niya, doon po kayo, dapat ganitong gawin nyo. Tinuro ako, step by step. Yan, tinuturo mo, tama yan. Pero pag ginawa ko yan, mali yan. Eh, bakit po? Alam nyo naman sa gobyerno, kung wala kang kapit, sorry, mamatay ka sa konsumisyon. Eh, wala po akong kapit kasi hindi ako mahilig magsipsip eh. Hindi ko iniwanan ng DSWD dun sa malapit sa Malacanang. Talagang sinermonan ko yung babae. Sabi ko, ito yung papel, kung ang gusto kong lang gawin mo, ito lang kako. Sabi niya pa sa akin eh. May peso ka ba sa SS? Pinakita ko po yung aking resibo. Kasi nung mawala na ako sa trabaho, ang ginagawa ko, nagbabayad po ako ng personal. Voluntary. O ito yung mga resibo ko, buti dala ko po yung mga dokumento ko. Ayan o, kasalukuyan kung magbabayad pa. Updated dyan, kako tignan mo isa-isa. Talagang galit na po ako eh. Ay, pagtatabuyan ka para kang piste. Sabi ko, yung sweldo nyo dyan sa gobyerno. Ako ang nagpasweldo sa inyo kasi nagtrabaho ko sa gobyerno. Tapos pinagtatabuyan kung kani-kanino mo ako tinuturo. Sa galit ko po,
Ito yung papel kako. Isa lang ang gusto ko. Tanggapin mo. Pagtalikod ko, itapon mo sa basura, lamukusin mo kung gusto mo, sirain mo, guntingin mo. Itapon mo sa basura. Hindi masama ang loob ko. Ang importante, tinanggap mo. Talagang, okay, patawarin ako ng Diyos. Buti na lang po may Kristo na ako. Kung hindi, baka kung anong magawa ko. Taxpayer ako. Pagdating ng araw, pagtatabuyan ako ng gobyerno kung saan ako nagbabayad ng buwis. Akala mo sila yung hari? Akala mo yung perang ibibigay sa akin magmumula sa kanila? Alam niyo po ba? Kinuha yung papel ko. Hindi ko sinabing salamat. Ang sabi niya sa akin, hintayin niyo po yung interviewer sa inyong barangay. Sabi ko, hindi ba pwede? Dito mo na lang ako interviewin. Sasagutin ko lahat ng interview mo. Hindi po, sa barangay kayo dadaan. Nung umalis na ako, dahil dalawang pintuan doon sa SS, sa DSW, kung nakakarating kayo dito, sa DSW, malapit sa Malacanang, dalawa pang-empleyado, pang-sibilyan. Nandun po ako sa pintuan ng pang-sibilyan. Nakatingin po ako sa pintuan ng pang-empleyado. Nagkataon lunch, nakatingin po ako doon. Dadahan yung babaeng walang niya. Patawarin ako ng Diyos kung sinasabi ko man niya. Yun ang unang nagpalaya sa amin mag-asawa. At sa second time, gusto niya rin akong palayasin na naman. Nakatingin po ako sa kanya. Alam niyo po, akma siyang lalabas sa gate. Mananangali. Ako, mananangali din ako. Nakatingin ako sa kanya. Alam niyo po, pagdating sa gate, hindi siya makakbang palabas. Natingnan niya ako, nakatingin ako sa kanya. Talagang, kahit naman sino kayo magagalit kayo. Hindi siya makalabas. Ayaw niyang umakbang palabas. Nakahawak sa bakal sa gate. Gate nila yun. Doon sila papasok, doon sila lalabas. Iba yung gate nila, iba yung gate ng mga sibilyan, ng inquiries. Siguro na pag-isip-isip niya. Ewan ko, hindi naman ako manghuhula. Siguro napahiya siya. Isipin niyo po yan. So, sa madalot salita, na-interview rin po ako sa barangay. Buti na lang, yung kapitbahay ko, tinawag ako. Itong barangay namin. Wala! Yung presidente ng aming senyor, wala! Kasi hindi ako nagre-regalo. Hindi ako mahilig sa ganyan. Padulas. Kasabihan. Hindi tutugtog ang jukebox pag hindi mo inilawan ng 5 piso. Hindi ko ugali po yung magpadulas-padulas. Buti na lang yung kapitbahay ko na interview. Ewan ko sino nakapagbulong sa kanya. Tawagin kami. Kaya pagdating dito, sumisigaw, tinatawag kami. Bakit ka ako? Magpunta ka sa DSW, nandun yung mga nag-i-interview ay sa barangay. Buti na lang, kung lumampas yung pagkakataon na yon, hindi kami kasali sa National Pension Fund ng national government. Kaya dyan, maraming umiyak dyan. Hindi ko malaman bakit nagpasa ng batas, hindi pinopondohan ng tama. Laging katwiran ng DSWD, walang pera. Ba't nagpasa ng batas, wala palang pera? Sabi ng iba, patay na yung ibang senior, hindi man nila natikman ang tulong ng gobyerno. Ikaw kaibigan, baka senior ka, wala ka pang naayuda ng gobyerno. Anong masasabi mo?
O balik tayo. Mahilig po akong manood ng balita, lalo na ngayon. Yung mga inchik ngayon, isa-isang nauuli, yung bata ni Duterte. Kada imbestigahan nila sa Congress at saka sa Senado, mga demonyo, demonya. Di ko po kilala yan. Di ko alam yan. Samantalang sa litrato, magkasama. Hindi po ako lumalabas sa farm. Kamukat mo kami, may litrato pala, nakarating sa Davao. Sa bahay ni Duterte. Si Peking Mayor ng Bamban. Hindi po ako lumalabas. Dito lang po ako sa farm. Di po ako nag-aral. Di nga yun, nakakulong. Yung isa nakakulong. Sabi ko nga, pag pinakulong na, doon na lang iringan sa kulungan. Huwag na silang dalhin sa Senado o Kongreso. Bakit? Sa Kongreso, Senado, libre pagkain. Aircon pa. O, diba? O. Niloloko mo ng Pilipinas. Ano, yung mga senador? Wala, galit na, galit na. Mga kongresista, quad committee, galit na sa mga tao ni Duterte. No, si Duterte ayaw umatin. Hindi nila mapwersa. Ewan ko bakit hindi nila mapwersa. Si Bato, hindi rin mapwersa. Hindi ko alam ba't hindi mapwersa. Ba't hindi gamitin ng pulis? Pakuha pa bitbit. Kawawang Pilipino sa kamay ni Duterte. Hanggang ngayon, nagdurusa ang mga Pilipino. Ayun, napapanood araw-araw. Kung nanonood kayong news sa YouTube, sa National News, sa Facebook, pag dugtong-dugtongin mo, ang Pogo ay kriminal. Pugad ni Satanas. Yung mga wanted sa ibang bansa. Dito, amo. Asarap ng buhay. Mga hinchik. Hindi man nag-aral. Hindi marunong magtagalog. Hirap na hirap. Sabi nga na dati senador, spy yan. Sabi ni Lacson, spy. Well trained yan. Hindi ko po alam. Hindi ko kakilala. Yung mga hinchik na malalaki na involved sa Parmali. Sipin nyo, wala man silang pondo. Nakapagpundar sila. Yung Parmali, pinagkakitaan nila panahon ng COVID-19. Ngayon, isa-isa sila na dadaklot. Pag iniimbestiga sila, ang sakit ng nararamdaman ko. Ginagago nila ang institusyon ng gobyerno. Senado, Kongreso. Pero pagkaraniwang ka lang tao, pabibitbit ka nila ng pulis. Warrant of arrest. Wala kang magawa. Bakit si Duterte hindi nila mapawarrant of arrest? Si Bato hindi mapawarrant of arrest. Hindi ko alam bakit ganun sila. Alatang alata sa Kongreso at Senado, bias sila. Yung si Sara na lang, hindi umahat yan. Ayun. Ewan ko. Si Marcoleta. Si Dan Marcoleta ng INC, Iglesia ni Cristo, kay Felix Manalong patay. Na party list, kongresista. Ayun, binanatan ni PBBM. Marcoleta. Lagi kitang pinanonood kapag ikaw yung palabas. Sabi ni PBBM sa kanya. Si Marcoleta, defender of
tradisyon sa Congress. Kasi tradisyon siya. Wala nang batas. Tradisyon, sabi niya. Gusto niyang ma-approve yung budget ng OBP ni Sara Duterte. Na nilustay yung pera, hindi may paliwanag. Ayon sa COA, ang daming lumilitaw ngayon na anomalya. Ang daming pera ng OBP. Ayan, sumisingaw na sumisingaw. Pero, wala lang. Si PBBM kasi, malaki ang utang na loob sa mga Duterte. Bakit hindi niya gamitin ang kanyang kapangyarihan? Wala eh. Isipin nyo, tinawag siyang bangag. Meron tayong presidente, sabi sa maisog ni Duterte, meron tayong bangag na pangulo. Pinatatamaan niya si Bongbong Marcos. At hindi nakatihis ang mga didisit. Sabi ng mga vlogger, didisit. Ano kaya yung didisit? Ayun, pinalitaw nila yung pulburon. Pick lahat. Pick lahat yung pulburon. Alam niyo po bakit? Sa Biblia kasi, Revelation chapter 12. Itinapon ng napakalaking dragon ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandadaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Anong trabaho ni Satanas? Nandaraya. Pag mandadaya si Satanas, ginagamit niya mga tao. Duterte, presidente. Kibuloy, peking Kristo. Ayun, nakakulong na si Kibuloy. Si Duterte kailan? Ewan ko, ano bang klaseng mga mambabatas ito? Ewan ko, anong klaseng presidente si Bongbong? Bakit hindi niya makastigo si Duterte? Kapag alam ni Duterte, medyo gipit siya, bumabait naman siya. Kaibigan ko yan, si Bongbong. Salitang kademonyo. Mabait. Sabi nga nila, bumabait na naman. Magtataka ka sa susunod. Sige, hanggang dito na lamang Panginoon Diyos, salamat sa pagsisiwalat ng mga nangyayari sa aming pong bansa. Tulungan mo po ang bansang Pilipinas, mahabag ka po sa amin, Panginoon. Kumilos ka pong makapangyarihan laban sa mga gumagawa ng masama. Sana maparusahan po sila, makabit ng hustisya ng mga nabiktima nila. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Kaibigan, like, share na siya. Kayo na share, mag-share din po kayo sa iba. Tandaan nyo po, wala naman pong labis, walang kulang. Yung kwento ko, pwede nyong kwento rin. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Ito po ang inyong programa, Ang Katotohanan ayon sa Poimen Bible. God bless us all. Bye.